Nakakaawa nga talaga ang bahay kapag matagal na hindi nauuwian. Medyo may katagalan na nga rin ang video ko na to. Katapos nga namin noon mag-ilog ay dito nga kami dumiretso sa bahay namin sa bukid. Para nga makapaglinis-linis na rin kahit papano dahil nako napakadami ng ambok-bok dito. Madami na rin talagang gawain sa bahay namin na to. Unti-unti na nga itong bumibigay dahil medyo may katagalan na rin naman nga talaga. Sipin pa nga ninyo na hindi na nga namin halos mauwian. At kung makauwi man nga kami dito ay hindi rin kami dito natutulog dahil nga medyo nakakatakot na rin. Dahil baka nga maya-maya ay meron na kaming katabing ahas habang natutulog dito. Hindi ko pa nga mabuksan dito itong pintuan namin dahil mukhang na-disalign na nga din. Kaya nga nag-seek na ako ng help dahil hindi ko talaga kaya. Ay wow, taray, seek ng help. Medyo natagalan pa nga lumapit sa akin itong Daddy Sherwin mo dahil nga for the vlog din pala ang person. At pagkabukas na nga namin ng pintuan ay napatingin na lang din talaga ako dito sa aming pinaglalagyan ng mga pictures. Dahil baka isang sandal nga lang ay bumigay na nga lahat itong buong plywood. Kung may sapat nga lang talaga na pera ay gustong-gusto na rin namin mapaayos tong bahay namin na to. Pero mukhang hindi pa rin nga mangyayari yun dahil hindi pa rin nga namin sarili itong lupa. At ang isa pang issue ay kailangan na namin mabayaran tong lupa dahil kung hindi nga ay mapapaalis na kami dito. Dahil gusto na nga rin tong maibenta sa iba. Pero sa ngayon siguro kahit anong pagsisikap at pagkayod namin ay mukhang hindi pa nga namin kaya makabili ng lupa at ng bahay. Masyadong marami pa talaga kami pinagkakagastusan sa ngayon. Pero hindi naman yun nawawala sa aming mga plano na magkaroon nga ng stable na bahay at lupa. Sa totoo lang, gustong-gusto talaga namin mabili tong lupa na to. Dahil alam nyo mga mamshi, dito kami bumuo ng pangarap. Dito kami natuto na tumayo sa sariling paa. Bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. Ilang taon din kasi kaming nakatira na halos kalapit lang ng bahay ng magulang namin. Syempre kapag ganun, oo maganda dahil palagi kayong may masasandalan. Kahit hindi makapag-provide ng pagkain ng asawa mo ay hindi kayo mangangamba kung may makakain ba kayo ng mga anak nyo. Dahil syempre 'di ba, matitiis ba kayo ng magulang nyo? Pero syempre 'di ba, hindi rin talaga mawawala yung darating yung time na masusumbatan ka. May masasabi at mabibitawan silang salita na hindi maganda sa inyo. Kaya simulan tumira kami dito. Dito namin naranasan yung lahat na pagsubok na kami lang mag-asawa yung lumutas. Dito na rin sa bahay na to kami pinatatag ng panahon. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng may mga asawa dyan na takot bumukod at humiwalay sa magulang. Mas magkakaroon kayo ng peace of mind kung nakabukod kayo. Sa umpisa lang mahirap dahil habang tumatagal ang panahon, mas lalo kayong natututo. Mas lalo kayong tatatag bilang isang mag-asawa, bilang isang pamilya. Dahil simula naman nang nag-asawa na tayo, hindi na tayo obligasyon ng pamilya natin. Hindi na para dumagdag pa tayo sa mga isipin nila. Kaya sabi ko nun sa asawa ko, ano kung kubo? Ano kung pangit? Ano kung maliit? Ang mahalaga at ang gusto ko ay nakabukod. Kaya dito, sa bahay na to, proud na proud kami. Maliit man, ang mahalaga ay nakabukod.